Okay, so let me share my screen. Ayan, kita nyo na. Okay, so kita nyo na yung ating slides, ating PowerPoint presentation. Ayan, okay, so unang-una, this is a recorded meeting. So for the benefit to nung hindi lamang ng klase ninyo but also yung class kanina, no, nakalimutan ko ng section yon. Ayun yung basta yung class ko kanina ng 2 p.m. And that's kasi iba yung nilecture ko sa kanila sa nilecture ko sa inyo. Ayan, eh medyo boring yung lecture kanina kaya ito yung ibabalik ko na topics kasi mas marami tong cognitive biases in Philippine popular culture than yung diniscuss ko sa kanila kanina. Kaya ayan, pasensya na. Ano ba yung section na yun para ma-mention natin ba? Shout out natin tapos pag-comment sila. Ayan, section HRD 24. Ayan, shout out sa inyo, no. Pasensya na kayo. But you have to watch this video para masagutan niyo yung quiz. Ayan. So, let's begin. Ayan. Yung lesson natin for this week is the cognitive biases in the Philippine popular culture. So, ano ba yung cognitive biases? And ano ba yung ginagawa nung cognitive biases? Well, cognitive biases are considered to be tendencies, no? Tendencies or mga reasoning or mga ginagawa ng tao, ginagawa ng mga Pilipino na minsan hindi natin malaman kung bakit nila yun ginagawa pero more likely it was inculcated or sabihin na nating ah, itinuro no ng media, ng institutions, no, ng simbahan, ng relihiyon, ng pamilya, ng gobyerno, no. Because of those teachings, because of those information given by these institutions, nagkaroon tayo ng cognitive biases o meron tayong mga bias kumbaga sa pag-iisip natin at automatic nating iniisip o ginagawa yung mga ganong desisyon, no, because of these cognitive biases. Ayan. So, first of the cognitive biases is the cognitive dissonance. Okay po yung mga present po diyan, okay po 'yan. Pasok lang po kayo ng pasok. Cognitive dissonance. No, what is cognitive dissonance? No, cognitive dissonance refers to the ingat sir. Refers to the psychological discomfort experience when an individual holds two or more contradictory beliefs, values, or attitude, especially when their behavior conflict these beliefs. These internal tensions often lead people to rationalize their behavior or change their attitudes to restore harmony. So itong cognitive dissonance, sa Tagalog nito yung nagugulumihanan, no? Naguguluhan yung isip o kaya ay nagdadalawang isip. So yung cognitive dissonance, sabi nga, there's psychological discomfort na parang naguguluhan ka na gano'n, the psychological discomfort kapag yung um, beliefs mo, values mo or attitude mo ay madami at nagko-contradict sila sa isa't isa, 'no? Ibig sabihin naglalaban-laban yung paniniwala mo, yung ginagawa mo, yung attitude mo, yung mahalaga sa'yo, 'no, nagkakalaban-laban. So ngayon kapag nakakaranas tayo ng cognitive dissonance, ang ginagawa natin ay um, kailangan mag-fall tayo on a certain decision o kailangan meron tayong mapagkasunduan or isipin na ito na lang, sa ganitong condition na lang tayo, okay, ganito na lang para lang hindi magulo sa isip. Naintindihan niyo ako? To restore the harmony, yun yung point. Kumbaga, kung namimili ka, kung nasa dilemma ka halimbawa na dalawa yung manliligaw mo, 'di ba? Dalawa yung manliligaw mo, sinong pipiliin mo, yung mahal mo o yung mahal ka, 'di ba? So ngayon, pinili mo yung mahal ka, fi-feedan mo yon, bibigyan mo yon ng mga kaisipan para ma-satisfy yung hinahanap mo na to give weight, no? Bakit yun yung ginawa mong desisyon? Para ma-restore yung harmony, no? Matanggal yung kagulumihan ng isipan. So that's the cognitive dissonance. Nai-gets mo ba yung sinasabi ko? So pagka nagkakagulo-gulo tayo, meron tayong iniisip na kumbaga ito na lang, ganito na lang yon.
para hindi magulo sa isip. Halimbawa, examplean ko kaya, yung itong cognitive dissonance na 'to, nagsimula 'to sa konsepto nung isang fox. Alam mo yung fox, yung parang lobo, parang gano'n, tama ba? Lobo, wolf yung lobo, eh, basta fox. Yung fox, gusto niyang kumain ng ubas. Ngayon yung ubas na yun, medyo mataas yung kanyang puwesto. So sinubukang abutin nung fox. Ayun, sinubukan niyang lundagin, hindi niya naabot. Sinubukan niyang tumungtong, di pa rin niya naabot. So, dahil nagko-contradict yung kanyang kagustuhan doon sa mga pangyayari, 'no, yung belief niya, values niya, yung attitude niya, contradicts to what is happening, sinabi na lang niya na, "Ay, hindi naman masarap yung ubas na 'yan," 'no, to restore the harmony, 'no? Nagegets mo yung point? So, para instead na pilitin niya yung gusto niya, ang ginawa niya, naniwala na lang siya ng ibang bagay just to restore the harmony. That's the cognitive dissonance. In the Philippine context, this can be observed during election season. A voter may believe in honesty and good governance, yet support a candidate with a history of corruption and disinformation. 'Di ba, gano'n yung nangyari sa atin. Merong naniniwala tayo na, ay hindi, magbabago din yung gobyerno natin, maging honest din sila, maging good governance din itong ano na 'to. Pero yung iboboto ng marami sa atin, sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, 'di ba, sila sila Lito Lapid, sila pa rin yung iboboto kahit na alam naman na natin na may kaso na sila ng graft and corruption, 'di ba? So, gano'n yung nangyayari. So, magkaiba, nagtatalo yung ginagawa natin sa pinapaniwalaan natin. Ayun. To reduce the dissonance, ayan, the voter might justify their support by downplaying the candidate's past or exaggerating the faults of opposing candidates. So, para lang ma-justify na, ba't mo binoto si Jinggoy Estrada, ba't mo binoto yan bilang senador? Eh, kasi siya lang yung siya na lang yung mas okay kaysa dun sa iba eh. 'Di ba? Yung ibang paniniwala natin, eh, kasi yan nakapagnakaw na yan, 'di na yan magnanakaw pa kasi nakapagnakaw na yan, eh, hindi katulad nung iba na magnanakaw pa lang, mas malaki na nakawin nung mga yon. Dina-downplay natin yung iba na give weight to our decision. Pero asan na yung paniniwala natin nung una na honesty and good governance, possible pala yun, 'di ba? Nawawala. So naglalaban-laban. So, that's the first thing, 'no, in the Philippine popular culture. Sa kultura natin, sa lipunan natin, maraming ganyan na mataas yung pangarap natin, mataas yung nais natin, yung pinaniniwalaan natin, pero ang nangyayari, iba yung ginagawa natin. And just to, give weight doon sa maling desisyon natin, dina-downplay na lang natin yung ibang information. Sinasabi natin na, "Ay wala, ito yung lesser evil na lang 'tong pulitiko na 'to, eh." You know? Gano'n yung concept ng cognitive dissonance. Next is the spotlight effect. Yan. Naintindihan niyo yung cognitive dissonance? Thumbs up nga kung naiintindihan ninyo. Yun. So, the spotlight effect is a cognitive bias uh, that happens, or this is a tendency for individuals to overestimate how much others notice or observe them. People often feel like they are constantly being watched or judged when in reality, others may not be paying attention at all. So may mga pagkakataon tayo yung mga Pilipino na feeling natin tayo yung spotlight. Feeling natin tayo yung bida, yung gano'n, yung ako ang bida ngayon, 'di ba? Parang gano'n. Feeling mo nakatingin lahat, all eyes are on you, 'di ba? Lahat looking at you. Pero yung totoo, wala silang pakialam sa iyo, 'no? Halimbawa, may nangyari sa mga babae, 'di ba? Pag meron kayong sorry, I have to touch this idea, pero pag meron kayong monthly period, 'di ba? Anong pinaka nakakatakot sa mga babae? Parang matagusan, 'di ba? Yung matagusan ng monthly period sa damit. Na ngayon, ang tendency mo, parang agit gumalaw, parang hirap gumalaw, parang kumbaga limitado yung kilos mo because baka yun nga, yung fear mo na baka tumagos yung blood and mapahiya ka, 'di ba? Pero
ang tawag natin diyan is the spotlight effect. Yung pakiramdam mo na people are constantly watching you, no? Na people are ready to judge you, no? Pero in reality, there are most of the time, no, other people may not be paying attention at all, no? You have to believe on that na akala mo lang 'yon na nakatingin sa kahit sa mga lalaki, 'di ba? Alam mo yung mga pantalon natin, 'di ba? Sobrang likot natin, yung pantalon natin nawakwak, 'di ba? 'Yan. Ngayon akala mo para kang akala mo nakatingin sa'yo lahat palagi, pero yung totoo po ay hindi naman talaga lahat ng tao nakatingin sa'yo. There are maybe somebody, other people, pero not everyone are looking or paying attention at all. So don't be fearful, no? Among Filipino youth, this can manifest heavily on social media platforms. A college student might hesitate to post a selfie or a video out of fear that many people will scrutinize them. Kung tayo mag-post kasi baka ma-judge tayo, no? Baka mapansin tayo and so on. However, the truth is that most people are more focused on themselves. Yun yung totoo. Kanya-kanya tayo ng trabaho rito. Kanya-kanyang buhay tayo sa realidad, 'di ba? Baka ganun din, sa social media, more likely ganun din nangyayari. Pakiramdam lang natin we are being watched, yung post natin binabantayan, pero totoo walang nagbabantay sa'yo be. Yun yung idea sa spotlight effect. The bias reflects how Filipino culture, shaped by social media validation and public image, amplifies self-consciousness among the youth. 'Di ba? So, yung mga kabataan, anong-ano sila mag-post, takot na takot sila mag-post, takot na takot sila mag-comment, 'di ba? Takot na takot ka bumoses sa social media because you believe nakabantay sa'yo yung joke lang. You believe may nakabantay sa'yo, 'di ba? Tapos 'yon, basta ayoko na lang magkuwento. Alam niyo 'yan, 'di ba? Pakiramdam mo may nagbabantay pa sa'yo, pero yung totoo, naman hindi talaga. Pero 'yun, siyempre mahirap na rin. Anyway, kinokontra yung sariling turo. So, spotlight effect yung pakiramdam na yon, yung may nagbabantay sa'yo pero wala. Hindi ka naman si nagbabantay sa dilim, yung kita ni Glock 9. Okay, anchoring effect. Anchoring effect is the third cognitive bias very present in the Philippine culture. Anchoring effect refers to the cognitive bias where individuals rely too heavily on the first piece of information they receive when making decision. So, pag nagdedesisyon tayo, pinapakinggan natin yung mga information na nakukuha natin and we base on those information rather than on the whole or other information. Kumbaga, nakatingin ka lang doon sa mga unang information, hindi mo na pinapakinggan yung kabuuan. So, ano yung example niya? No? In the Philippines, anchoring can be seen in pricing strategies, especially in online selling and market haggling. A seller might post a product for 2,000 expecting to sell it for 1,500. The high price acts as an anchor, making the buyer feel that they're getting a deal. Isipin mo, binibenta niya, 2,000 lang to, pero para sa'yo, 1,500 na lang. Di ba? Sabihin sa'yo ng tindera, ito sir, 2,000 ito, pero para sa'yo, dahil favorite ka, dahil pogi ka, 'di ba? 1,500 na lang sa'yo, 'di ba? Ikaw naman, nasabihan ka lang ng pogi na ano ka na naengganyo ka na, 'di ba? So, "Uy, pogi, tinawag akong pogi." So, the high price acts as as an anchor, making the buyer feels like they are getting a deal. This also applies in politics, where initial labels like the honest leader shape lasting impressions regardless of new evidence. 'Di ba? Um, ayun. So, negets yung anchoring. Halimbawa, tingnan niyo yung sa Starbucks, 'di ba? Sa Starbucks merong kang short ba 'yun, venti, saka tama ba? Tall, parang gano'n, 'di ba? Meron kang large, medium, saka small. Ngayon yung small ay yung small halaga niya 10 piso. Ay hindi, ₱5. Tapos yung medium, ₱15, yung large, ₱20. So ang gagawin niya, ang lalakihan nila yung large, ₱20 kasi ₱5 na lang idadagdag mo 'no, large ka na, sa large ka na, 'di ba? Instead na medium yung bilhin mo, sa large ka na, ₱5 lang idadagdag mo. 'Di ba gano'n yung concept. Parang pansit canton, sino ba yung narinig ko, may gano'n akong naririnig na estudyante.
Yung pansit canton daw pagka mag-isa lang, bitin daw kainin. Pero kapagka dalawa naman, sobra naman kainin, 'di ba? Bakit gano'n? Kasi anchoring effect 'yon. Instead na bumili ka ng isa, ang bilhin mo yung malaki o yung double, 'di ba? Nage-gets niyo ako? That's anchoring effect. Gi Ginagamit nila yung first pieces of information to deceive you, no, to help you make decision. Um, halim Ayun, yung mga gano'ng konsepto. Sa tao, 'di ba, sasabihin niya muna yung kabutihan, 'di ba? Eh, ito si Ednel, iboto mo 'yan kasi ganito 'yan, gano'n, mabait 'yan, mabait, mabait, puro mga positibo. Ayun, yun pala may kalokohan pala ako sa likod, 'di ba? Gano'n yung nangyayari. So, naa-anchor kayo doon sa positive information na mga unang sinabi. The halo effect. Ano yung halo effect? This is a cognitive bias in which our overall impression of a person influences how we feel and think about their character. If we perceive someone as attractive or successful, we tend to believe they are also intelligent or morally good. No? Kapag maayos yung itsura, mukhang anghel yung isang tao, pinapaniwalaan din natin na intelligent siya or morally good. Diba? Halimbawa, mayroon ka nakitang babae, maputi, makinis ang mukha, makinis, maganda, 'di ba? Ang unang tendencies agad sa lipunan natin, ay may talino rin 'yan kasi ano eh, maputi, maganda eh, 'di ba? Gano'n yung konsepto natin. That's the halo effect. Ngayon, meron din yang ano, kabaliktaran yung halo effect which is the horn effect o sungay. No, the horn effect is pangit sa paningin natin yung isang tao kahit siya ay magaling, siya ay morally good, siya ay intelligent, feeling natin hindi siya ano, dependable, no, hindi siya reliable, 'di ba? Look at the image of former Senator Miriam Defensor Santiago, 'di ba? Yung kay Senator Miriam Defensor Santiago, because of her looks na parang 'di ba parang sobrang talino kasi ni Senator Miriam Defensor Santiago eh, na yung ibang tao tina-tag siya as, "Eh, parang baliw naman 'yan, para namang luka-luka 'yan," 'di ba? So, horn effect yung tawag natin dun na because of her image or yung kanyang itsura, naju-judge na rin natin yung kanyang intelligence or yung kanyang attitude o yung kanyang moral. When in fact, the moral and the intelligence are far different or sobrang layo doon sa larawan o sa imahe, sa panlabas na kaanyuan. 'Di ba? Katulad na lang ni Bong Revilla, ayan, sa halo effect, balik tayo sa halo effect. Si Senator Bong Revilla, 'pag nakita mo si Bong Revilla, gwapo talaga, maputi, makinis, gano'n, macho. Akala mo matalino, akala mo morally good, 'di ba? Gano'n yung nangyayari. That's the halo. So, in the Philippines, media and politics, celebrities are often perceived as credible endorsers or leaders simply because of their fame. Yung mga artista, kinukuha nating senador, binoboto nating senador, mga politiko, kasi nga, they are pleasing in our eyes, no? They look pleasing in our eyes. When in fact, napakalayo ng credibility doon sa itsura o sa larawan. It doesn't mean na pagka maganda ka o pogi ka, credible ka maging leader, credible ka maging politician or servant, public servant. Their charisma becomes a shortcut for trust even if their charisma becomes a shortcut for trust even if they lack expertise or experience in public service. Okay, naintindihan niyo yung halo saka yung horn effect? Thumbs up nga. And thank you. So, next, gambler's fallacy. Ano yung gambler's fallacy? The gambler's fallacy is the belief that the past random events affect future outcomes. People think that if something happens frequently now, it's due to stop or vice versa. So, yung gambler's fallacy is yung paniniwala na pag puro kagandahan yung nangyayari, magandang bagay yung nangyayari sa'yo, may darating sa yung masama. No, that's the gambler's fallacy. Same din dun sa pagsusugal, no? Kaya siya tinawag na gambler's fallacy. Talo ka ng talo palagi,
magbebet ka ng magbebet or tataya ka ng tataya kasi iniisip mo na hindi magtatagal, malapit nang matapos yung sunod-sunod ko na pagkatalo at mananalo na rin ako. That's the gambler's fallacy, 'di ba? Akala mo yung mga past random events affects future outcomes. Halimbawa, 5 beses akong nag-toss ng coin. Ang coin, may head lang yan or tail, 'di ba? Tao o ibon lang, parang gano'n. Ngayon, 4 na beses, sunod-sunod, ibon yung lumabas. Yung pang-5, iniisip mo, ano na yan, tao na yan. Kasi kanina pa nag-iibon eh. Kaya nagigets niyo ako? Yan. Kung sa sabong, kung laging sa meron, nagmemeron, yung tinatayaan mo, naniniwala ka na yung kasunod, wala na. Or nasa side na lang, wala. When in fact, wala namang connection talaga yon. Nagigets niyo ako? So, yan yung gambler's fallacy na tinatawag. This is seen in the Philippines, this is seen in the lotto habits or even academic performance. Bagsak ka sa isang subject, bagsak ka sa dalawang subject, iniisip mo sa pangatlong subject, pasado ka na. 'Di ba? Akala mo lang yun, eh. Pero yung totoo, pag bagsak ka sa isa, dire-diretso na yan. Kasi lahat naman kinatamaran mo eh. 'Di ba? Ganun yung nangyayari. Where students may assume they'll pass an exam after failing several times. 'Di ba? Hindi ka nakapasa ng let ngayon, hindi ka nakapasa ng let sa sunod. Sa pangatlong try mo, feeling mo papasa ka na. Eh kung hindi ka naman nag-review, hindi ka talaga papasa. Kahit anong gawin mo, 'di ba? Naniniwala ka sa tadhana, eh mahirap maniwala sa tadhana. Mamaya yung tadhana mo pala bumagsak, 'di ba? Talo ka pala, 'di ba? So, ayun. Na madali tayong maano sa ganyan. Ma maano diyan, madali tayo diyan, 'di ba? Isipin mo yung katulad na lamang ni ayoko na lang maghirap. Yung online pala 'to, ipo-post ko pala 'to baka matag ako. Halimbawa, yung pangulo. Ano yung pangulo, halimbawa, yung mga past president, bagsak ang ekonomiya, ayun yung naniniwala ka na yung susunod na presidente eh igagapang niya ekonomiya, 'di ba? Akala mo lang 'yun, no? Gambler's fallacy tawag natin doon. Walang kinalaman yung mga natapos na mga pangyayari para sa future outcomes. That's the real deal. Okay? Next, the contrast effect. Ano yung contrast effect? Contrast effect happens when our perception is influenced by comparison. We judge things not on their own, but relatively to what came before. When Filipino talent shows or job interviews, someone may seem better or worse simply because they followed a weak or strong act. It highlights how sequence and setting can distort evaluation. So yung contrast effect, nangyayari ito kapag nagkukumpara ka na. Halimbawa, sa job interview nga, no? Ngayon, yung job seeker number 1, ano siya, magaling siya magsalita, 'di ba? Tapos ngayon based on the bars, no, based on the bars set by the first job seeker, doon na magwo-work yung mga naghahanap, yung mga employer, 'di ba? Tataasan na rin nila yung tataasan na rin nila evaluation, tataasan na rin nila yung criteria sa mga susunod pa na mga job seeker. So kahit meron namang bitaw yung sunod na mumukha siyang walang galaw kasi malakas yung nauna sa kanya. O kaya, kabaliktaran. Tingnan mo yung konsepto natin ng save the best for the last. 'Di ba? Sa mga contests, laging uso 'yan. Yung save the best for the last. Yung yung huli na performer, parang ang ganda-ganda ng kanyang performance. Bakit? Kasi you can compare it dun sa mga nauna, 'di ba? Yung una na nag-perform, kahit maganda naman yung kanyang performance, pero dahil siya ang una, hindi ka pa gano'n kataas yung criteria mo, hindi ka pa kung ikaw yung judge, hindi ka pa gano'n kataas magbigay ng grade o ng score kasi simula pa lang 'yan, eh, 'di ba? Contrast effect yung tawag natin do'n or where we compare the the perception, no, on things
based on dun sa sequence, dun sa nauna o kaya dun sa sumunod. Naintindihan niyo? So, parang ano, pinag-iiba natin lagi, kino-contrast natin yung nauna sa kasunod, yung sumunod doon sa kasunod. Halimbawa, yung nag-boyfriend ka, no? Meron kang boyfriend, 3 na yung naging boyfriend mo. Pag nagkwentuhan kayo, for sure, nako-contrast effect ka rin. Kinukumpara mo yung ano, yung unang boyfriend mo, yung second boyfriend mo, yung third boyfriend mo. Pinagkukumpara mo yan. Pag pinagkumpara mo yan, nako-contrast effect ka. No? Yung perception mo ay influenced by comparison. Confirmation bias. Ayan. Confirmation bias is the tendency to seek out or believe information that aligns with what we already think while ignoring evidence that contradicts it. Meron ka ng prejudgment or meron ka ng prejudice. Oh, meron ka ng judgment, meron ka ng binaba na hatol. May hatol ka na tungkol sa isang bagay. Ang tendencies, hinahanapan mo na lang ebidensya yung hatol mo instead of looking very open-mindedly, looking for all the information kasi baka may nagko-contradict naman doon sa paniniwala mo. Halimbawa, sabi sa'yo nung nanay mo, napakatamad mo talaga. Ikaw pa naman yung panganay, napakatamad mo. Yan. So merong ng judgment, 'di ba? May judgment na asahan mo 'yan. Kahit anong babago na gawin mo, hindi yan mauunawaan ng magulang mo kasi ang hinahanap na lang nila is information that confirms their judgment. 'Di ba? Yung tamad ka, yan. Lagi nila makikita pag nakahilata ka, yan, ay tamad ka talaga. Pero kapag ka nagwalis ka, wala silang sabi, wala silang bitaw, wala silang buga pagka kumikilos ka. Pero kapag nakahiga ka na, nagpapahinga ka na, bungakak na naman, sabihin na naman nila, ay, napakatamad mo talaga, wala kang kwentang anak. 'Di ba? Kasi nga, meron silang meron silang judgment and ang nakikita na lang nila ay yung confirmation or confirmatory information on their judgment. They ignore the evidences that contradicts their judgment. Yan. In the Philippine social media, political supporters often follow echo chambers that reinforce their views. This affects how people vote, debate, and even choose friends online. Diba? So halimbawa, supporter ka ni Leni Robredo dati. Diba? Supporter ka ni Leni Robredo. Ngayon, ay hindi, baliktad pala. Supporter ka ni Bongbong Marcos dati. Diba? Ngayon, nakita mo yung kaibigan mo, supporter ni Leni Robredo, kalaban. I-unfriend mo na lang 'yon kasi ayaw mong makita ka ng ng kagandahan ng posibilidad pag si Leni ang nanalo, 'di ba? Gano'n 'yun, iniiwasan natin. Para kang ayaw mong makarinig nung laban sa nangangati yung tenga mo. Kailangan yung narinig mo lang puro pabor lang doon sa paniniwala mo. That's the confirmation bias. Baader-Meinhof phenomenon. Ano yung Baader-Meinhof phenomenon? It is also called frequency illusion. This bias occurs when something you just learned seems to appear everywhere. 'Di ba? Nangyayari yung Baader-Meinhof phenomenon kapag yung na-realize mo or nalaman mo, lagi mo na siya narinig. Halimbawa, nakakita ka ng puti na Toyota Vios, 'di ba? Meron palang kulay puti na Toyota Vios. Dahil doon, lagi mo na nakikita na kotse, lagi mo na na-appreciate or lagi mo na nakikita yung kotse na Vios na kulay puti, 'di ba? Ngayon, pag sinabi mo na, "Ay, yung mga taga PLB pala magaganda." Ayan, sinabi mong gano'n. Yung magaganda pala mga taga PLB, tignan mo, lagi mong mapapansin, "Ang ganda naman nun 'no." Gano'n, ayan. Pag sinabi ko naman, "Pangit pala mga taga PLB." Ganyan din, gano'n din. Mapapansin ko, "Ay, ito pangit oh, yung pangit yun." 'Di, joke lang. Ng ano. Pero nage-gets niyo yung point ko? Kapagka na na ano 'yan, kapagka may natutunan ka na bagay
lagi mo na yung maririnig, lagi mo na yung gagamitin. Halimbawa, may bago kang word na gets. Ano bang pwedeng bagong word? Nostalgia. Ayan. You learn the word nostalgia, its meaning, and how to use it in sentences. Lagi ka na makakarinig ng ganun. Uy, nakaka-nostalgia. Ganun yung concept. That's the Baader-Meinhof phenomenon. And a student who learns a new political term like red tagging may suddenly see it on Twitter or YouTube, making them believe it's more widespread than it is. This is common in trend-driven media cycles. Diba? Nagets mo yung red tagging. Lahat na ng word mo, ng sentences mo, lahat na nagbubuka ng dinig. Red tagging daw, sabi nung isa. Teka lang. Zeigarnik effect. Yung Zeigarnik effect is our tendency to remember unfinished or interrupted tasks better than completed ones. So yung Zeigarnik effect is yung pangyayari or tendencies na naaalala mo yung mga unfinished business mo, 'di ba? Halimbawa, may ginagawa kang drawing. Dahil hindi mo pa tapos 'yon, iniisip mo 'yon kahit saan ka magpunta. Uy, hindi ko pa pala tapos yung ginagawa ko doon 'di ba? Kaya nagtimpla ka ng kape, umiinom ka ng kape, kinausap ka bigla. Tapos tinawag ka. Tapos habang ginagawa mo na yung utos sa'yo dahil tinawag ka, maalala mo, may kape pala akong hindi ko pa pala ubos yung kape ko, 'di ba? So that's a Zeigarnik effect when yung tendency na mas maalala mo yung mga bagay na hindi mo tapos, 'di ba? Kaya nga 'di ba yung alam mo yung mga magjojowa, 'di ba? Yung mga magjojowa na walang closure, nagkakabalikan, yung tendencies nagkakabalikan yung mga magjowa na may closure, na walang closure. Kasi ganoon si Garnick effect 'yun, no? Si Garnick effect 'yun na they remember, no, yung tao na walang closure. So, itong tao na 'to di man lang kinosure nito kung ano ba status namin, kung hiwalay na ba kami, wala na ba kaming pansinan, galit ba siya, whatever. So, yung relationship ninyo, you feel that that is unfinished business and some most of the time it bugs your head, no? Lagi kang kinukulit ng pag-iisip na yun ng ex mo kasi hindi pa pala kayo tapos kasi wala kayong closure. So, in teleserye, Filipinos are hooked by cliffhangers, 'di ba? Sabi nung palabas, abangan. Susunod sa Encantadia, ayan. May cliffhangers na 'yan. Para ano? Para maalala mo na ay hindi pa pala tapos yung kwento kahapon, no? Ayan, panoorin ko nga ulit ngayon, no? Ganun yung nangyayari. In the student life, unsubmitted assignments often linger in memory and cause more stress than completed ones. So yung mga assignment mo na hindi mo pa tapos, 'yan yung gumugulo sa utak mo. Nagmamakaawa, tapusin mo na ako, 'di ba? Kasi hindi mo pa siya tinatapos. Sabi ko nga sa inyo, yung lahat ng ginagawa ninyo sa eskwelahan, dalawa lang 'yan. Tatapusin niyo 'yan o tatapusin kayo niyan. Yun yung totoo. Tatapusin kayo niya kakaisip, ma-stress kayo ng ma-stress kasi ayaw niyo patapusin, 'di ba? Ayun, naintindihan niyo? Thumbs up nga kayo diyan. Wala kayong kare-react naman lang ano sa inyo 'Yan, thumbs up lang ng thumbs up para kayong mga robot Ayan, nagjo-joke ako kanina pa hindi niyo tinatawanan, nakakatampo. Anyway, joke lang. The paradox of choice. The paradox of choice, this bias shows that too many options can cause stress, not freedom. More choices lead to confusion and regret. Itong paradox of choice, ginawa itong ano na 'to, itong study na ito sa pamamagitan ng spread o yung palaman, yung palaman. Ngayon, may isang stall, meron siyang 20 types or kinds of spreads. Iba't ibang palaman, no? Yung isang stall naman, 6 lang yung kanyang uri ng palaman. And the researchers tried to know if saan mas comfortable yung mga tao, doon sa 20 choices or doon sa 6 choices.
lumalabas that people prefer few choices, fewer choices kaysa dun sa mas marami, no? Halimbawa, nag-exam kayo. Pag nag-exam kayo, 'di ba yung option multiple choice? Pag yung multiple choice nasa letter F na, anim na choices, 'di ba parang lalong ano, baliw? Paano ba naman 'to, letter A, B, C, D, or E, or F, 'di ba? Para kang nababaliw. Pero pag mga apat lang na choices, tatlo lang na choices, o kaya true or false lang, 'di ba? Parang parang ano lang 'yan, mas less stress yung nararamdaman natin. Gano'n din kapagka may nanliligaw sa'yo o kaya marami kang gusto. Halimbawa, lalaki ka, ang dami mong gusto, dami mong crush. Nai-stress ka ngayon, sino pipiliin mo? Di ka pa sure kung pipiliin ka ba, 'di ba? Gano'n yung nangyayari. So ini-stress mo sarili mo pag maraming choices. Anong tendency? Para less yung stress, work on fewer choices. Kasi paradox nga 'yun. Akala mo malaya ka pag maraming choices. Akala mo collect, collect, then select. Gano'n, hindi mo alam may stress na dala 'yun. Ang gawin mo kung ano yung gusto mo talaga, 'yun lang. Pursue mo lang 'yun. Ayan. Self-serving bias. The self-serving bias is when we credit our successes to ourselves but blame failures on others or circumstances. Yung self-serving bias, ito yung bias na ikaw lang yung mabuti, ikaw lang yung magaling, no? Ikaw lang yung you credit your success sa iyo kapag success. Pero pagka mali, sisi sa iba. Maraming ganyan. Napakaraming ganyan. I know so many people. Ang kapal ng muka. Na joke lang. So, pagka pagkatagumpay, ay, ako yan, sila daw. Utak daw nila, ideya daw nila. Pero pag nagkamali, kasalanan ng mga nasa ilalim nila, kasalanan ng mga tauhan nila, 'di ba? Oh, gano'n, mga ano, masama ugali. Sana magkabulutong sa ano, sa ewan ko saan, basta doon, kung saan man. So, yan, student may say pumasa ako kasi magaling ako. Yan, yung mga estudyante. Magaling ako eh. Kaya ako ba nakapasa, it's all because of me. But blame hard exams when they fail. Pag bumagsak, luto. Di ba? Ganon. Pag may competition, nanalo. Magaling kasi ako eh, kaya ako nanalo. Pero pag natalo sila, luto yung ano, luto yung labanan, di ba? Luto yung competition. Di ba? Pagka madali exam, mataas score sa exam, 59 over 60, napakatalino ko talaga. Walang mas tatalino pa sa akin. Ako na to eh. Ednel na to eh. Pero pagka bagsak, pagka malaki pa yung baon kaysa dun sa score, mahirap kasi exam eh. Sa ulo. Hindi naman tinuro. Hindi naman kasi tinuro yan eh. Kaya ganyan, di ba? Kapal na mukha mo, boy. Hindi tinuro. Pina-exam na nga, tuturo pa. Di ba? Pina-exam na eh. Doon mo na natutunan the hard way. Diba? So this is common in celebrity interviews, sports, and school life. Diba? Yung isang atleta, paano ka nanalo? Ano lang po yan. Dahil lang po sa pagsusumikap ko, kaya ako nanalo. Pag natalo, ba't ka natalo? Masyadong magaling yung kalaban. Mga ganun, di ba? Bobo kasi nung coach ko eh. Joke lang. Parang wala akong narinig ng ganun. Pero yun nga, naninisi tayo ng iba. Ano ba title nito? Ayun pala yun, yung self-serving bias. This bias is a tendency to blame others' action on their character while excusing our own as situational. Kalimutan ko ano ba ang title nito. Wait lang Iba to eh. Yung self-serving bias, may isa pa yan. May kapatid yan. Nakalimutan ko lang yung tamang term. Fundamental attribution error. Teka lang Maano niyo yan kasi makakalimutan niyo yan. Yan. So, the fun yung self
Serving bias, saka itong fundamental attribution error, magkapatid yan. Kumbaga yan, ano yan eh, parang basag trip ba? Basag trip. Bakit? Kasi itong bias ng fundamental attribution or yung FAE, yan, to blame others' action on their character while excusing our own as situational. Halimbawa, nagkamali yung isang tao, 'di ba? Eh kaya yan nagkamali kasi ganyan talaga yan eh. Ganyan ugali niyan eh. Kasi ganyan talaga kombinasyon, burara kasi yan eh. 'Di ba? Ngayon, pag ikaw naman yung pinansin na ikaw burara ka rin naman eh. Ay hindi, nung time na yon wala akong ibang choice kundi magkalat. 'Di ba? Nagets yung idea. Kapag ibang tao, hala sige judge. Sige mag-ano, manghusga. Pero kapag siya na may dahilan, wala siyang choice kundi gawin 'yon, 'di ba? Gano'n. Halimbawa merong cheater, 'di ba? Mayroong cheater, babaero, gano'n, cheater. Nalaman, sasabihin nung tao, "Ay, cheater kasi talaga 'yan eh. Once a cheater, always a cheater." Ganyan talaga ugali niyan. Eh, nalaman ikaw rin pala, cheater ka rin pala. Ang sasagot mo na lang, "Ay, wala eh, lasing ako eh. Hindi ko na ano eh, di ko alam 'yun, di ko alam nangyari." 'Di ba? 'Di ba ang lala, 'di ba? Pero totoo 'yan, nangyayari 'yan. Totoo 'yan, nangyayari 'yan. Yung sa ibang tao kung makapanghusga sila, parang alam nila yung buhay, choices nung ibang tao, pero nung sa kanila, ipapaliwanag nila na, ay wala silang choice kundi magawa yung gano'ng bagay. Napaka-ano. Pero 'yun, ang tawag natin do'n is the fundamental attribution error. Ayan. Hindsight, malapit na tayong matapos. Talaga ba? 14 of 21. Hindsight bias is the belief that an event was predictable after it happened. Yung katwiran ng Pilipino, sabi ko na eh, 'di ba? Nakita ko na 'yan eh, 'di ba? Alam ko na mangyayari 'yan eh, 'di ba? Gano'n tayo. So hindsight bias yung tawag natin do'n. Yung kumbaga, nung mangyari yung isang aksidente or insidente, pakiramdam natin predictable 'yon. Halimbawa, nanakawan, inaakyat yung bahay. Sabi ko naman na mapapagnakawan yung bahay nila kasi hindi sila naglalak eh, 'di ba? May mga gano'n tayo. Puro ka sabi, sinabi ko na eh, sabi ko sa'yo eh, 'di ba? Pero wala ka namang sinabi, puro ka lang amba, 'di ba? So hindsight bias tawag natin do'n. Itong this bias, ito nakalagay, ang pangalan niyan ay, teka lang ha, availability bias. Okay. So availability bias, di kasi nakikita eh, nagbago kasi ng font. And availability bias, this bias makes people overestimate events that are vivid or recent in memory. And a Filipino frequently hears about crime in Quezon City, they may think it's dangerous overall, despite data showing certain areas are safe. The media plays a key role in this perception. So yung availability bias is that we overestimate or nagiging OA tayo, no, dun sa mga bagay-bagay because of the events or yung mga malinaw or bagong mga pangyayari, mga alaala. Halimbawa, yun nga, yung sabi natin, halimbawa sa GNT, no? Sa GNT, may nabalitaan ka na hinold up or nagkaroon ng holdapan. Lagi mo nang sasabihin yun, ay sa GNT, delikado dyan eh. Kasi maraming hold upper dyan eh. Pero ang totoo nun, pag tinignan mo yung datos, hindi naman ganun karami or hindi naman madalas talaga. It's such that naging naging familiar lang sa'yo or involved ka or sabihin natin na malapit ka dun sa area, taga roon ka, 'di ba? Kaya nasasabi mo 'yun. Pero 'pag tinignan mo yung data, hindi naman talaga totoo, totally totoo. It's availability bias. Halimbawa, sabihin natin na ay yung Tondo ay palaaway, no? Maraming nagbabatuhan diyan, mga gang na nag-aaway-away diyan. 'Pag tinignan mo yung datos, hindi naman na gano'n karami, 'no, may mas magugulo pang area kaysa dun sa Tondo, 'di ba? Pero dahil nga sa narinig mo, may nagkuwento sa'yo, may nagpaalam sa'yo, o kaya sabihin natin na ikaw mismo naranasan mo yung batuhan, tatatak na sa iyo yun, 'no, magiging available na sa mind mo yun na, 'pag sinabing Tondo, magulo. That's the availability bias, yung naaapektuhan tayo because of the information.
Yung sunod is the availability cascade. Yan. Availability cascade is the course when something becomes widely believed due to constant repetition or nor not truth. Paulit-ulit, no? May mga pagkakataon na halimbawa yung Taal sa Batangas. Sa Batangas delikado sa Batangas kasi nagpuputok yung bulkan diyan eh, 'di ba? Pagka tinignan mo 'yon, nagpuputok yung bulkan, hindi naman siya laging gano'n, no? Hindi naman siya laging gano'n. Nitong mga recent pangyayari lamang na naging constant lamang. Halimbawa sa GNT, balikan natin yung term. Halimbawa lang hindi ko sinasabing sa GNT maraming holdapan. Ang point is, constant mong laging narinig every Saturday, may naho-hold up doon, no? So, dahil paulit-ulit na gano'n, tumatak na sa isip natin yung repetition, kaya tinag mo na yung lugar as dangerous na area. Yon. So in the Philippines, false health beliefs like Lagundi can cure COVID gain traction due to social sharing, not scientific proof. Yon. Nung nagkaroon na panahon ng COVID, yung Lagundi daw ang gamot sa COVID, nagsiinuman yung mga tao pero wala naman talagang scientific proof. So kung ano yung kumakalat na choices or availability, sinusunod ng mga tao. Hindi dahil sa katotohanan or sa totoo, no, katotohanan, but because of parang bandwagon, madami nagsasabi. I guess yung availability cascade. Kunti na lang guys, sunk cost fallacy. The sunk cost fallacy is the tendency to continue an effort because of prior investment. Niligawan mo yung isang babae ng 3 taon. Sinagot ka niya, ang sagot niya ayaw niya sa'yo. No? Ang sagot niya hindi. So anong ginawa mo? Instead na humanap ka ng iba, naliligawan, tinuloy mo pa rin. Ang sabi mo, kahit hindi mo ko mahalin, pansinin mo lang ako, 'di ba? Kawawa ka naman, 'di ba? Pero ang tawag natin doon is the sunk cost fallacy. Nanghihinayang tayo sa mga na-invest natin na oras, resources, pagod, kaya ayaw nating bitawan, 'di ba? Halimbawa, nag-ano ka na, nagnegosyo ka, nag-aksi ka, 'di ba? Nag-aksi ka. Ngayon yung aksi, nabalitaan mo na pababa na yung SLP, 'di ba? Instead na bitawan mo, ang ginawa mo, nagpatuloy ka pa, 'di ba? Kasi sabi mo sayang naman yung investment. Kung patuloy ko, aangat din 'yan. Ayun. Ewan ko kailan kaya aangat yung, kailan kaya gugulatin tayo ng SLP, 'di ba? Aksi, we will surprise you, parang gano'n. Ayun. So, the Filipino might stay in unhealthy relationship saying sayang ang 5 years, 'di ba? Kahit toxic yung jowa mo, kahit ginagamit ka lang ng jowa mo, 'di ba? Sinasampal-sampal ka lang, sinasaktan-saktan ka lang, ayaw mong iwanan, nagpapakamartir ka kasi sayang yung 5 years. Sayang kasi nahalikan ko na siya eh, gano'n, no? Nahalikan ka lang eh, binubugbog ka naman, 'di ba? Ayaw mo iwanan, 'di ba? So, may gano'ng pangyayari, pero ito sinasabi ko sa inyo, pag sinaktan kayo sa mga kababaihan, pag sinaktan kayo ng lalaki ng pisikal, ibang usapan na 'yon, no? Ako, sinasabi ko sa misis ko, hindi ko hiningi yung kamay mo sa tatay mo para saktan-saktan kita, para sampal-sampalin kita. Hindi 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 gano'n. Hiningi nga kita para alagaan ka eh, para yung pag-aalaga sa'yo ng magulang mo, ako nagagawa nun, 'di ba? Tapos kayo makakahanap kayo ng boyfriend, sasaktan-saktan lang kayo. Pag sinampal kayo, barilin niyo. Huwag niyong hayaang papatalo kayo. Mag-aral kayo ng taekwondo, ng judo. Huwag kayong papaapi. Hindi kayo nag-aaral ng nagpapakahirap ng buhay ninyo. Hindi kayo nagme-makeup ng kay tagal-tagal. Hindi kayo naliligo na grabe yung hilot ninyo para sampal-sampalin lang kayo ng jowa ninyo. Ang baho-baho pa ng jowa ninyo. Tapos sasampal-sampalin lang. Kapal ng mukha naman ng jowa ninyo. Magkano ginagastos ninyo sa napkin, magkano ginagastos niyo sa makeup, magkano ginagastos niyo sa shampoo ninyo para mabango kayo, maganda kayo. Tapos sasampal-sampalin lang kayo ng jowa ninyo, sasaktan-saktan lang kayo. Uy, no way, boy. No, huwag kayong papayag ng ganun. So, students might continue a dislike course just because they're already halfway through. Yan, second year na kayo. 'Di ba? Siguraduhin ninyong gusto ninyo ang HRDM. Yan.
Kasi mahirap pagka third year na kayo, hindi nyo pala gusto yung HRDM, mahirap na bumitaw. Isang taon na lang, nag-graduate na ako eh. 'Di ba? Pero di ka pala masaya. May ganun nangyayari. Ang tawag natin doon, sunk cost fallacy. Next, the framing effect. The framing effect means how information is presented changes how we interpret it. So yung same yan doon sa anchor effect, pero yung framing kumbaga may frames ka na doon mo pinapa-perceive no yung idea no because of the information presented no nagbabago yung interpretation. Halimbawa, saying 85% survival rate sounds better than 15% death rate. 'Di ba? Um, halimbawa, ooperahan kayo. So sabihin ng doktor, um, siyam sa kada 10 yung nagtatagumpay sa operasyon na ito. 'Di ba ang ganda pakinggan? Isipin mo, 9 out of 10 eh tagumpay yung surgery. Isa lang ang namamatay, 'di ba? Pero nababaliwala na 'yon kasi 9 out of 10 eh. 9 out of 10 successful, 'di ba? Kaysa naman sabihin sa iyo, alam mo operahan kita pero wag kang matakot ha. Isa kada 10 mamamatay dito. 'Di ba? Parang baka ako po yung pangalawa, 'di ba? Parang ganoon yung maiisip mo, 'di ba? So, 'yun yung framing effect. Yan. In the Philippine media calling a policy protection versus restrictive frames it positively and negatively. Ano pa ba example ng framing effect? So, yung ayun nga, yung sa medical, ganyan, um, mas gusto ng nakakarami, 'di ba? 5 or 6 na doktor ang naniniwala, 'di ba? Nababaliwala yung 4, pero ba't may 4 na hindi tiwala? 'Di ba? Ganun yung concept ng framing effect. So you give information that somehow changes how we interpret the idea. 'Yon. Parang yung sa germs, 'di ba? Itong alcohol na 'to pumapatay ng 99.9% na germs. 'Di ba? O kaya yung price na instead na 100 pesos, 99 pesos lang. Ay, parang mas mura yun ah. 'Di ba? Ganon. Instead na gumamit tayo ng 100, 99 lang yung ginagamit natin. That's a framing effect. Very common yan sa Pilipinas. Daming ganyan yung yung mga mga sad boy mga sad boy na lalaki. Sabihin nila, buti nga hindi kita pinagpapalit sa iba eh. Hindi wow, 'di ba? Pag inaway mo yung sad boy, 'di ba? Sabihin niya, buti nga gusto ko ito eh. Ang dami-daming may gusto sa akin pero ikaw pinili ko, no? Ang tawag doon is framing effect, 'di ba? Para namang may bitaw ka, 'di ba? Para namang may bitaw ka. Wala ka namang bitaw. Puro ka lang amba, 'di ba? So, ayan. Malapit na. And tatlo na lang. Clustering illusion. Yung clustering illusion is the tendency to see patterns in random data. Ayan. People look for swerte patterns in lottery numbers or assume events are linked because of timing. Media often reinforce this in horoscope or prediction. Yung clustering is yung ginugrupo. Halimbawa, ginugrupo mo yung clustering illusion. Halimbawa, kayong mga HRDM, di ba? Kayong mga HRDM, isang grupo kayo. Pwede ko kayo i-cluster. O di, ngayon meron akong kaibigan na HRDM din, mabait siya. Okay siyang kaibigan. So ngayon sasabihin ko, lahat ng HRDM mababait 'yan. Mga magagaling 'yan, mabait 'yan kasi may kaibigan ako na HRDM, mabait siya, magaling siya. Nagets niyo? So yung isang grupo, gina-judge mo sila or nilalabelan mo sila because of the patterns that they create. Halimbawa, PLB. Ay, maraming top notchers sa PLB. So, yung patterns na yun, yung top notchers na yun, create a pattern, no? Na yun yung pinapaniwalaan mo. Ay, notcher yan, matatalino yung mga bata na yan. Pero in fact,
puwede nating sabihin or i-assume na hindi naman talaga lahat, 'di ba? May gano'n. Nakakalungkot naman 'pag sinabing gano'n. Pero ako naniniwala ako mga taga PLB matalino, 'no? Kaya nga nandito ako, eh. Kasi ayoko ng bobo. So ayun, yung clustering illusion, 'no? Ginugrupo kayo. Eh, naalala niyo yung ano, teka lang. Alam mo sa pamilya, ayan, yung pamilya. So, yung random data, halimbawa, pamilya kayo ng mga ano, mga barumbado, 'di ba? Kahit mabait ka, ang tawag sa iyo barumbado rin. Kasi naka-cluster ka, sinasama ka sa group. Kayo talagang mga Bidyones, mga ano talaga 'yan. Pangit ang ugali ng mga Bidyones na 'yan, eh. Basta Bidyones talaga, eh. 'Di ba? Tingnan mo yung kulot, 'di ba? Basta kulot, salot, 'di ba? Hindi naman lahat ng kulot, eh, salot. Hindi naman lahat ng kulot masama, 'di ba? Kawawa naman yung mga kulot. Kulot ka lang, ginusto mo ba maging kulot? Natawag ka pang salot, 'di ba? Na-gets niyo yung clustering effect, illusion, clustering illusion. Thumbs up nga. Okay pa ba kayo diyan? Last 2 na lang tayo. 'Yan, 'yan. Pasensya na kayo, medyo mahaba ito kasi next week reporting na tayo. Okay, exponential growth bias. 'Yan, people often think growth is linear and underestimate exponential change. Akala mo hindi totoo yung glow up. Akala mo yung development linear lang, paunti-unti, isang diretso lang. Hindi mo na-realize na pwede palang mag-exponential, pwede palang lumaki ng biglaan. Yung biglang ganda, yung ganon. So, this was seen during COVID-19 in the Philippines when many didn't grasp how quickly cases could surge. This also applies to how viral videos or online fame can snowball. So, nangyayaring snowball effect, yung bigla na lang dami, bigla na lang exponentially lumalaki, di ba? Halimbawa, kayo nung nag-aaral kayo ng high school, pwede kang tawagin na, "Ay hindi naman mahina utak ng batang 'yan." 'Di ba, gano'n. "Mahina utak ng batang 'yan." Eh, nakapasok ka ng PLB, nakakilala ka ng mga kaibigan na motivational ano, 'di ba, kasama ka sa motivation, sinasama ka sa motivation, naging motivated ka mag-aral, umunlad ka. Magugulat sila, "Ay, ang laki na ng pinagbago nito, hindi mo akalain magiging ganyan." Oh, kasi ang iniisip ng mga tao, ang iniisip ng mga Pilipino, kapag nagbago ka paunti-unti, laging paunti-unti, hindi ka puwedeng magbago ng ano, ng yung biglaan. That's the exponential growth bias. Sa Pilipinas napakarami ng ganyan. Ang tingin sa atin, ang development natin bantulot yung paunti-unti. Hindi na na-realize na pwede po tayong magbago ng biglaan ng malaking pagbabago, 'no? Inisip natin kaya nating gawin. Teka lang, ha. Wait lang. Okay. So, Barnum effect. Ano yung Barnum effect? Last na 'to. This is the last one. Barnum effect is when vague statements feel personally accurate. Alam niyo yung parinig, 'no? Yung mga parinig. Akala mo ikaw tinapatamaan o kaya yung horoscope, 'di ba? Sabi sa horoscope, lahat ng pinanganak na October ay yayaman, 'di ba gano'n, tatagumpay ka, 'di ba? Akala mo paniwalang-paniwala ka naman, 'di ba? Ano ka, kumbinsidong-kumbinsido ka, yung pala hindi naman talaga, 'di ba? So, that's the Barnum effect. Yan, vague statements, very vague or sabihin natin general statements, you feel personally accurate, 'di ba? Yan, horoscopes, online quizzes, fortune readings, they are very popular in Filipino culture, 'di ba? Huhulaan ka, ibibigay mo yung kamay mo. Sabihin mo, "Wala ka pang asawa." "Bakit?" "Paano niyo po nalaman?" "Pangit mo, eh." 'Di ba? Gano'n. Yung pala akala mo tama yung hula, yung pala basa pala sa mukha yun, eh. Kaya pala nalaman niyang single ka kasi yung pangit mo, eh. Joke lang. Pero gano'n yung Barnum effect, yung mga big statements, 'di ba? Minsan may ganyan tayo, eh, yung mga Chinese New Year, 'di ba, pagka magbabagong taon o malapit na magbagong taon, November na, 'di ba? Chinese New Year, ngayong 2025 yayaman ka na. Year of the Year of the Monkey, 'di ba? Year of the Monkey, yayaman ka na. Pero
yung pagyaman hindi naman yun konektado sa ano lamang, sa ganyan, sa horoscope, sa hula-hula na ganyan. Kailangan mo magsikap, 'di ba? Yung mga diskaya nga kaya yumaman kasi gumawa ng illegal 'di ba? Wala sa horoscope ang pagyaman, nasa insertion, project insertion, nasa DPWH project, nasa PhilJeps, yung yung pagyaman, 'di ba? Wala talaga sa horoscope. Kung hindi sila nagsikap manloko, mandaya, o hindi sila yayaman, 'di ba? Ikaw, ganun din tayo. Aral tayo ng aral, hindi naman tayo nanloko, hindi naman tayo nandadaya, habang buhay tayo maging mahirap. Kailangan kulang na yung sipag at tiyaga, ang kailangan may daya konti, no? May halong daya, may halong panlalamang. Kaya nga tayo nag-aaral para makapanglamang. Kayo mga HRDM, 'di ba? Human resource, 'di ba? Kailangan magamit ninyo yung pinag-aralan ninyo, magamit niyo yung mga tao para yumaman kayo, 'di ba? 'Yun yung point doon. Gagamitin niyo yung mga tao, no, para yumaman kayo. Ayan. Kung paano niyo gagawin 'yon, kaya nga kayo nag-aaral, aralin ninyo, no? HRDM kayo Okay? So, ayun. Yan yung Barnum effect, no? Yung mga vague statements, horoscope, mga hula, mga general statements, 'di ba? Yan. Akala mo para sa iyo, akala mo ikaw talaga 'yon. Pinaringgan lang sabi nung sinabi nung kaaway mo, yung mga taong plastic, sa kapal na mukha, ikaw naman feeling mo parang ako pinaparinggan nito tinamaan ka, tamaan, wag magalit, 'di ba? Sabi nga nung bato-bato sa langit, 'di ba? Tamaan, wag magalit. Nagagalit ka, hindi naman ikaw minention, 'di ba? So, unless ano 'yun, stated, wag kayong mag-assume, 'di ba? Ganun yung concept. Ganun yung Barnum effect, no? Yung naniniwala tayo sa mga vague statements. Okay? So, ayun lang lesson natin ngayong gabi. Ayan, again, pasensya na ulit sa HRDM 24, no, kanina kong klase kasi iba yung topic sa kanila, yet they spent an hour listening to my discussion. Ayun, pero they have to listen this again to answer the quiz, no? Expect na meron kayong quiz na iti-take, no? Kayo rin na section, mga section nito. 5 ata ito. Tama, 2-5. Kayo ring 2-5, no? As well as the 2-1 and the 2-2. Yan, pare-pareho kayo may mga quiz na iti-take. I think yung quiz natin sa music as an opium and the theater or the film, no, yung ang buhay ay isang malaking tanghalan, ay i-upload ko na rin yung link ng quiz for you to take, no? So please take it within this week para okay na kayo. And then yung mga quiz ninyo nung nakaraan, yung I think 4 ata yun na quiz ninyo sa what do you call this? Sa MS Teams, no? MS Form. I just decided na para wala na tayong paghihirap pare-pareho, no? Perfect na lang kayo lahat doon, no? Perfect na lang kayo lahat doon para mataas yung scores ninyo. Ayan, perfect kayo doon. And then ngayon, meron naman akong nakuha sa Zipgrade na quizzes ninyo. 'Yun ang pagbabasihan natin. And then basta yung nasa MS Forms na quiz ninyo ay perfect na kayo doon. And then may mga bago tayong quizzes that you have to take. I'll give you the link this week. So make sure na you give time to take those examinations or those quizzes. Again, 20 items lang naman 'yon, no? And again, I have to remind the group 1 to prepare for your discussion or your reporting this coming Monday. Okay? Sige. Do you have any question before we separate our ways? Separate our ways. Gulo-gulo na ng English ko no? Before separate our I don't know, our heads. Wala na. O sige, kung wala nang tanong, maraming salamat sa inyong oras. I'll stop the recording here and mabuhay kayong lahat. Mag-ingat kayo palagi.